Isa ka ba sa wondering kung yung relasyon na meron ka ay matured na o ibang level na kayo mag-isip? Kumbaga, hindi na kayo isip bata na sa mga simpleng bagay ay madaling masira yung pagsasama. Wondering ka ba kung isa yung relasyon nyo sa mga matured na relasyon? If yes ang sagot mo kapatid, para sa itong video na ginawa natin ngayon. Dahil ang pag-uusapan natin today ay ang 7 bagay kapatid na magde-define na ang relasyon na meron kayo ay matured na. Ibig sabihin, hindi na basta-basta masisira yung pagsama nyo. Hindi na basta-basta maghihiwalay yung relasyon na binuo nyong dalawa. Kaya kung interesado ka malaman kung ano yung 7 to, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Upimo at gumagawa ako ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at may bigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. At ang unang-unang senyales kapatid ng matured na relasyon o nasa matured ka na relasyon o even ikaw mismo matured ka na sa relasyon na meron kayo ay kapag para sa inyong dalawa madali na yung forgiveness. Sa isang matured na relasyon, napakahalaga ng peace of mind. Sa isang matured na relasyon, napakahalaga na sinesettle ang bawat problema, pagsubok o misunderstanding agad-agad para hindi na lumala at hindi na pag-ugatan ng away sa hinaharap pa. Kaya naman, kung isa ka sa mga nasa matured na relasyon, kapag nagkaroon kayo ng conflict, lalo na sa mga maliliit na bagay lang, maliliit na dahilan lang yung cause, para sa inyo, madali na lang yung i-resolve pa. Madali na para sa inyo ang mag-giveaway, magpatawad. Hindi nyo na kailangan na pahabain o gawing malaking problema pa yung bawat sitwasyon, lalo na kung napakaliit lang nito. Kasi nga, sabi ko kanina, mahalaga para sa mga matured na tao, matured mag-isip na tao, yung peace of mind. Kaya hindi na pinaprolong yung mga problema na madali namang i-resolve pa. Para hindi na para sa kanila lumaki yung away, lumaki yung gulo, at mag-cause pa ng problema sa hinaharap. Ganyan kapatid ang mindset ng mga taong matured na mag-isip o nasa matured na relasyon. Okay, proceed tayo sa ikalawa, which is mas open-minded ka na. Mas willing ka nang makinig, mas willing ka nang maging bukas na libro para sa partner mo kapag ka matured ka na mag-isip sa relasyon o nasa matured ka na relasyon. Kasi nga, again, sa isang matured na relasyon, napakahalaga ng peace of mind. Kung open-minded ka sa isang relasyon, mas makikilala mo yung taong pinili mo. Mas magbibigay ka ng tiwala dito sa taong to kasi mas deeper na yung bond yung dalawa sa isa't isa at mas deeper na yung ugnayan nyo. Mas kilala nyo na isa't isa, mas malalim na yung pundasyon ng tiwala sa relasyon nyo at hindi na basta-basta bibigay yung binuo nyong relasyon against sa mga conflict challenges ng buhay. Lalong-lalo na kung napag-uusapan nyo ang lahat ng ito dahil open-minded na kayong dalawa. At ganyan yung sinyales ng matured na tao. Open-minded yan, handa yang maging bukas na libro, handa yang lahat ng gusto niyang sabihin, gusto niyang ipadama para mas madaling maresolba ang bawat problema at pagsubok na dumarating sa relasyon. Kung ganito yung nararamdaman mo sa relasyon niyo, ibig sabihin matured ka na tao at nasa matured ka na relasyon. Okay, proceed tayo sa ikatlo, which is nare-respeto niyo na yung pagkakaiba niyo. Alam naman natin na we have differences kasi lahat tayo meron uniqueness, di ba? Meron tayong imperfections din kasi lahat tayo hindi naman perfecto. Kung nire-respeto ng bawat isa yung pagkakaiba at yung mga imperfections na rin. Ibig sabihin lang nun kapatid, matured na mag-isip yung taong yun. Matured ka na mag-isip kung ikaw mismo, alam mo sa sarili mo na may mga bagay ka na pwede kang magkamali. At ganoon din ang tingin mo sa partner mo. May mga bagay siya na pwede siyang magkamali. May panahon na malulugmok siya, madadapa siya, at alam mo sa sarili mo na handa ka suportahan siya even if mangyari ang lahat ng yon at the same time. At alam mo kasi sa sarili mo na ganoon din siya mag-isip na kapag ikaw naman mismo ay nadapa, nasaktan o down na down, nandyan siya para sa. Kasi parehas kayong nire-respeto yung pagkakaiba, yung imperfections at yung mga kakulangan ng bawat isa. At ganoon kapatid mag-isip ang matured na tao. At siyempre, kung ganoon ang mindset mo, malamang nas matured ka rin na relasyon. Okay, proceed tayo sa ika-4, which is mas mahalaga na para sa mga matured na tao yung peace. Kaya every conflict na darating sa buhay nyo, every misunderstanding, nire-resolve nyo na agad. Hindi nyo na pinapalaki, hindi nyo na pinapalala, at ginagawa nyo na agad ng solusyon yung bawat problema. Kasi mas okay para sa inyo na in harmony yung relasyon nyo. Parehas kayo na malaya ang pag-iisip at hindi nag-iisip ng kung ano-anong problema dahil mas gugustuhin nyo pa yung peace of mind sa relasyon nyo.
Kaya kung ganito ang nararamdaman mo o pinaparamdam sa'yo ng taong pinili mo, o even ikaw, ganyan na rin ang pinapakita mo sa relasyon nyo, ibig sabihin matured na mag-isip yung partner mo, o nasa matured ka na relasyon. Okay? Proceed tayo sa ikalima, which is, hindi na nakadepende sa iba yung happiness mo, kundi sa inner self mo. Paulit-ulit kong i-inform kayo na laging ang magpapasaya sa sarili nyo, ang magbibigay ng totoong pagmamahal sa sarili nyo ay kayo at wala nang iba. Kung i-rely nyo yung happiness nyo sa iba, sooner or later madidisappoint ka, masasaktan ka, madadown ka. Dahil hindi natin mahahawakan ang pag-iisip at puso ng ibang tao, kundi yung kakayanan lang natin, yung pagkatao lang natin ang pinangahawakan natin dito. Kaya kung kaya mong pasayahin yung sarili mo, kung kaya mong mahalin yung sarili mo, then kapatid, garantisado na maibibigay mo yung pagmamahal na sapat enough para sa taong deserve makatanggap nito. At kung kaya mong pasayahin yung sarili mo, then hindi mo nakakailanganin ng mga tao na magpapasaya pa sa'yo. At yung magiging partner mo na parehas ng mindset mo, magiging additional happiness mo na lang siya. Even if nandyan o wala siya, kaya mo maging happy. Kasi nga, yung happiness mo ay hindi mo nirely sa iba, hindi sa sarili. Okay? Proceed tayo sa ika-6. Which is, mas gusto nyo na yung deep and meaningful talk. Kapag nasa matured ka na relasyon, yung mga malalalim na pag-uusap ang pinakamahalaga para sa inyo. Kasi para sa inyo, mas nakikilala nyo yung isa't isa, mas naiintindihan nyo yung sitwasyon ng bawat isa. Kapag ginagawa nyo to, na nag-uusap kayo ng masinsinan at nagkakaintindihan kayo habang kinikilala ang isa't isa. Ganun kahalaga ang deep talk sa relasyon. At again, mahalaga para sa mga mature na tao yung peace of mind. Kaya yung mga ganitong meaningful and deep talk ay normal na para sa kanila. Kaya kung ginagawa nyo to sa relasyon nyo, it's either matured ka mag-isip o matured yung partner mo mag-isip o both kayo matured na nasa loob ng isang relasyon. Okay, proceed tayo sa ikapito. Last but not least kapatid, ikapitong senyales na nasa matured ka na relasyon, matured ka na mag-isip o matured na yung partner mo mag-isip. Ay kapag nagagawa nyo ng tumayo sa sarili niyo mga paa. Sabi ko nga kanina kapatid, di ba? Kapag hindi na nakadepende yung happiness mo sa iba, kapag kaya mo nang maging masaya ng mag-isa, going towards ka na sa pagiging mature self mo. Kasi kapag nagagawa mo na to kapatid, ibig sabihin lang nun, magiging independent ka na tao na nakakaya mo nang tumayo sa sarili mo mga paa. Na isa sa pinakamahalagang bagay sa relasyon o sa pagiging tao natin, di ba? Na nag-grow tayo kasama ng mga taong gusto ring mag-grow with us, di ba? At ganoon ang isang relasyon na healthy. Yung nagtutulungan kayong umangat dalawa na hindi hinihila yung differences ng bawat isa. Ibig sabihin, even if nakikita mo na imperfect yung taong pinili mo, willing kang i-push siya forward para maging perfect siya, maging best siya, para mag-grow siya bilang individual. At ikaw din, nararamdaman mo to sa partner mo. Ibig sabihin yung relasyon nyo matured, healthy, at garantisadong going to the goal na parehas kayo magbe-benefits. At kung ikaw, na isang individual ay kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa, even if magkamali ka sa pagpili ng taong nagustuhan mo, natipuan mo, then magagawa mo pa rin bumangon dahil ikaw mismo, kaya mong mahalin yung sarili mo, kaya mong pasayin yung sarili mo dahil kaya mong tumayo sa sarili. At yun kapatid, ang 7 senyales na matured ka, matured yung taong pinili mo, o nasa matured ka na relasyon. And I hope may natutunan ka dito sa video na ginawa natin ngayon. If may natutunan ka naman, please help me share this to your loved ones. Tapos hindi natin matulungan din ng video na ginawa para nakatulong na kayo sa kanila. Tulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi nakatune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagian, yung panonood at pag-support. So, hanggang dito na lang tayo mga kapatid. Sana magkita-kita pa tayo sa susunod na video. And I hope to see you there kapatid. Mag-iingat ka dyan palagi kung nasaan mang lugar kayo naroon. God bless you. Peace.